Nang biglang mag-ring ulit ang cellphone niya, napabalikwas siya bigla. Sino na naman kaya ito? Wika niya sabay sagot sa tumutunog pa ring cellphone. Hello, malumanay niyang wika. Oh, Miss Montenegro, mahimig sarkastikong sambit ng nasa kabilang linya. Ako nga, sino to? Sagot naman niya. May bahid na pagkairita dahil sa pagkasabi ng apelyido niya ng nasa kabilang linya. It's Gabriel, remember me, ang nabangga mo at nag-interview sa'yo. Nalaki ang mga mata ni Alexa nang magitin ng lalaki ang mga pangyayaring yaon. Hindi siya nakaimik. Yes, I remember you. Bakit ka napatawag? Mataray na tanong niya rito. Wow, galit agad. Mukhang may pagkapalabang ka talaga, no? Balik tanong naman ni Gabriel. Paano naman kasi ay napaka-sarkastiko nyo? Sagot naman niya. Ha ha ha, sarkastiko ba yon? Hindi ka pa nga nagsusorry sa akin eh. At bakit naman ako magsusorry sa'yo, Aber? Pamiwang na sagot niya. Una, binastos mo ako sa sarili kong kumpanya. Pangalawa, kinunan mo ako ng picture habang tulog. Hoy, mister, na malaki ang tiwala sa sarili at mayabang. Una, hindi ako ang bumangga sa iyo at hindi ako ang nagsabi ng masasakit na salita. Pangalawa, ikaw ang naunang nagpangahas na picturean akong tulog. Kumanti lang ako sa kalokohan mo kaya wala, hindi ako magsusorry sa iyo. Matapang din nasagot ni Alexa. Ha ha ha, ang tapang naman. Talaga, kung nasa tama ako, hindi ako magpapasindak lalo na sa kagaya mo. Ang sakit nun ha, pero sige, papalagpasin ko sa ngayon. Pero hindi na yan mauulit. Talagang hindi na mauulit. Bakit ka ba napatawag? At kanino mo nakuha ang number ko? Pag-iba niya sa usapan. Ngayon lang niya naalala na hindi sila close at galit siya dito. Ayun, makakalimutin na rin. Isa lang ang pakay ko sa iyo. Miss na saksakan ng suplada. Aalokin lang naman kita ng trabaho. Kung gusto mo, pero parang sa ugali mo ay hindi tayo magkakasundo. Masungit ka na, suplada ka pa. Bulalas ni Gabriel na lalong nagpausok sa ilong ni Alexa. Hoy, mister, nasaksakan ng kayabangan at di pinakapitan ng hiya. Hindi talaga tayo magkakasundo at wala akong balak na magtrabaho sa iyo. Matapos mo akong pagsalitaan ng kung ano-ano. Galit naman ang sagot ni Alexa at ibinaba ang telepono. Ang yabang. Akala mo kung sino. Panira talaga ng moment. Reklamo niya sa kanyang sarili. Si Gabriel naman ay nagulat sa pagbaba ng telepono ng kausap at sa asta nito, umiiling-iling siya na nagpapangiti. Hindi ata siya kilala ng babae. Ang isang edukado, nirerespeto, mayaman at kinakandarapan ng mga babae ay pagsalitaan lang. Nang ganon ang isang estrangherang hindi niya alam kung saang lupalop ng mundo nang galing. Kinabukasan ay maagang gumising si Alexa. Gusto niyang may pagluto man lang ang ina at mga kapatid bago ulit siya aalis papunta sa bayan para sa kanyang interview. Tamang-tama gising na din ang ina nang makapagluto siya. Oh, ba't ang aga mo ata ngayon, anak? Tanong ng ina. Aalis po kasi ako mamaya ma. Tapos ngayon din kayo magsisimula sa trabaho sa manggahan. Kaya ipinagluto ko na kayo. Bawas trabaho na para sa inyo yun. Paliwanag naman niya. Pinababalik ka na ba sa inaplayan mo kahapon? Oo ma, pinababalik ako pero hindi din doon sa bastos na lalaki. Nako, mabuti naman kung ganun, anak. May trabaho ka na. Masayang wika ng ina. Sana nga ma, makuha ko na yun. Sige po, gisingin ko na ang mga kapatid ko para sa almusal. Anyang nakangiti at itinong ang kwarto ng dalawang kapatid para sila ay makakain na. Pagkatapos nilang kumain ay nagbihis na siya agad para makaalis na rin. Nagbihis ng presentableng damit at bit-bit ang payong. Sisimulan na niya ang maglakad para marating ang sasakyan. Ito lang ang nagpapahirap sa kanya ngayon dahil kailangan niyang lakarin ang may 15 minutong layo ng daan. Habang naglalakad ay ito na naman ang sasakyang lagi niyang nakikita. Ang sasakyan ni Gabriel na paharurot palapit sa kanya. Hindi niya hinayaang lingunin ito bagkus ay tuloy-tuloy lang siya ng lakad. Alam naman niyang nakilala siya ni Gabriel dahil bahagyang bumagal ang takbo ng kanyang sasakyan. Batay sa naririnig niya nang makatapat ito sa kanya, bigla itong tumigil. Ano na naman kaya ang sasabihin ng lalaking ito?
Impit na sambit niya sa sarili. Good morning, miss. Bati ni Gabriel sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Tumuloy lang siya sa paglalakad. Sinunod naman ni Gabriel ang sasakyan niya. Saan ka pupunta? Tanong pa rin niya. Wala kang pakialam. Tigilan mo nga ako. Galit na sagot naman ni Alexa, sumabay ka na sa akin. Malayo-layo pa naman ang sasakyan. Ngiting pamimilit ng isa. Wag na, maraming salamat na lang. Bulalas niya at binilisan na niya ang paglalakad. Walang nagawa si Gabriel kundi ang iniwan na lang siya. Habang palayo siya dito ay pinagpastan niya ang dalaga sa kanyang side mirror. Maganda ka sana kung hindi ka suplad at masungit pero hindi ka ang tipo kong babae. Iiling-iling na sambit ni Gabriel sa kanyang sarili. Nang makarating si Gabriel sa kanyang opisina ay tambak na siya sa trabaho. Subsob agad siya sa mga paperworks at naka-schedule na bumibisita sa kanilang factory. Kahit papano ay maganda naman ang takbo ng negosyo nila dahil tutok na tutok siya dito. Nang bandang hapon ay nagulat siya sa kanyang bisita, si Monique. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Hindi ba't may usapan tayong kikilalanin natin ang isa't isa? So here I am making the move. Masayang sagot naman ni Monique. Busy ako ngayon eh. Magpapasit na lang ako ng schedule para diyan. Pagsisinungaling niya. Parang palagi ka naman busy ah. Just today, nandito na ako eh. Sayang naman ang ayos ko kung iindiyanin mo lang ako. Pilit naman ang isa. Sabay ikot sa harap ni Gabriel. Posturang-postura ito. Sa ayos at kitang-kita ang pagka-pasyonista at glamorosa niya. Tiningnan muna niya ang orasan sa kanyang kamay. Mag-alas 5 na din naman. Dahil sa ayaw naman ni Gabriel na mapahiya si Monique ay nagdesisyon siyang sumama na lang dito. Okay, just wait for me outside. Ililigpit ko na lamang muna ang mga gamit ko. Wika niya. Napakiti naman ng maluwag. Ang babae, thank you. Sige, hintayin na lamang kita sa labas. Agad na niligpit ni Gabriel ang mga gamit na nakalapag sa kanyang desk. Kung hindi lang dahil sa usapan nila ng kanyang ama ay hindi siya makikipag-date dito ng ganito. Saan tayo ngayon pupunta? Tanong niya pagkalabas niya sa opisina. May alam akong restaurant na masarap daw magluto ng mga seafoods na pag-alaman ko sa mama mo na yun daw ang isang paborito mo pagkain. Bulalas ni Monique. Talagang nagtatanong pa ito sa ina ng lalaki. Hindi ko alam, may pagka-investigador ka din pala, ngiting biro naman ni Gabriel. Siyempre, mas mabuti na yung may kunti akong alam sa iyo para alam ko din kung anong dapat at hindi dapat na gawin ko. Sagot naman niya. Sasakyan ni Gabriel na silang dalawa sumakay. Nagustuhan ni Gabriel na pinagdalhan niya ito para kumain. In fairness naman sa babae, nag-ipon talaga siya para magustuhan siya. Nang dumating ang mga order nila ay sinimulan na nilang kumain. Masaya din kasama itong si Monique dahil makwento at mahilig tumawa. Napapangiti niya si Gabriel ngunit ang ayaw niya lang o ayaw lang ng lalaki ay minsan malaki ang bilib ni Monique sa kanyang sarili. At kung magkwento tungkol sa ibang tao, lalo na ang mas mababa ang antas sa buhay ay parang nilalait pa niya ang mga ito. Siya namang ayaw na ugali ni Gabriel ang ganun. Nawalan tuloy siya ng gana dito. Pagkatapos at kwentuhan ay inihatidan niya ito sa kanilang bahay. Samantala, natanggap naman si Alexa sa trabahong inaplayan niya. Isa na siya ngayon sa production manager. Mas mataas pa sa inaalok na posisyon ni Gabriel. Nakuha niya ito sa Sub-Zero Company na nagpo-produce ng mga plastic bottles and plastic bags. Nag-apply lang siya dito as secretary pero dahil sa kanyang pinag-aralan at background sa business ay nabigyan siya ng magandang oportunidad. Oportunidad na hindi niya inakalang makukuha niya dito. Maraming salamat po sir. Maraming salamat po sa pagtitiwalang ibinigay niyo sa akin. Di makapaniwalang wika niya sa bago niyang boss na si Raymond Santiago, isang hindi pa naman katandaan na lalaki na nasa edad 40 na. Mukha naman itong mabait. Walang anuman miss. Montenegro, just do your work properly, okay? At inaasahan ko na mas gaganda pa ang takbo ng ating negosyo dahil ikaw ang head ng production namin. Masayang wika din ni Raymond. Bukas na bukas ay magsisimula ka na. Ipapaayos ko na ngayon ang magiging opisina mo. Dagdag pa niya.
Nako, maraming salamat po, sir. Talaga, halos maiyak niyang pasasalamat. Masayang umuwi si Alexa sa kanilang bahay. Pagkagaling sa bayan, hindi niya may paliwanag ang kanyang nararamdamang saya at galak dahil sa bagong trabaho niya bilang production manager ng isang sikat na kumpanya. Ang dalawa niyang kapatid ang nadatnan niya sa mga oras na yun dahil nasa manggahan pa ang ina niya. Mukhang may magandang nangyari sa iyo. Sa bayan ate ang saya mo ngayon. Pero sa kanya ni Alfred, naku Alfred, mayroon talaga. Halos tumalon niyan sabi. Anong meron ate? Tanong naman ng kapatid na natutuwa na rin kahit hindi pa niya alam ang magandang balita. Natanggap na ako sa trabaho. Pasigaw niyang balita sa kanyang kapatid. Talaga ate? Hindi makapaniwala naman si Alfred. Oo, at production manager pang ate mo. Bulalas pa niya at napayakap siya sa kapatid na sobrang tuwa dahil sa narinig. Uy, congrats ate. Salamat. Kaya ngayon magluluto ako ng mga paborito niyo. Ni Arman, bulalas niya. Sobra-sobrang saya niya at hindi na rin siya makapaghintay na ibalita yon sa ina. Mamaya pa ang dating nito kaya sinimula na niyang magluto ng marami para pagdating ng ina ay makakapagpahinga na. Sir, may problema po tayo sa packaging ng ating produkto. Sabi ng isa sa mga tauhan ni Gabriel nang bumisita siya sa isa sa mga factory nila na gumagawa ng mango juice. Bakit? Anong nangyari? Yung mga bottles po kasi na ginagamit natin na bagong deliver ay may defect sir. Kapag dumadaan po sa proseso ng cup, tighting ay nababasag o di kaya ang iba po ay hindi nagpi-fit sa plastic bottle. Paliwanag nito? Bakit? Bakit nangyari yan? Dati naman natin ginagamit ang plastic bottles na yan. Bakit ngayon? Nagkaka-defect na. Ilang taon na tayong kumukuha sa manufacturer na yon. Bakit? Bakit ba nagkakaaberya na? Galit niyang singhal. Hindi ko po alam sir. Kumuha ka nga ng sample. Utos nito sa isa sa kasamahan niya. Nang dumating ang kumuha ng mga defective bottles, agad na in-examine ito ni Gabriel. Ngayon lang nangyari ito. Anong ibig nilang sabihin sa ginawa nilang ito? Gusto ba nilang masira tayo sa mga customers natin? Manipis ang gawa nila kaya nababasag kapag nagka-cup tightening na. Wika niya habang pinagmamasdan ng plastic bottle na hawak. Mukhang tinipid nila sir kaya naging ganyan ang gawa nilang bote. Sabad ng isa sa mga tauhan niya. Pero bakit nila gagawin yun? Matagal na kaming kumukuha sa kumpanya na yun. Noong si Papa pa ang namamahalan nito, pagtatakang tanong niya. Dali-dali niyang nagpa-arrange ng meeting sa may-ari ng kumpanya. Hindi maaari ito. Ginagawa nila sa kanilang negosyo. Kung palagi na lamang na ganito ay siguradong ang mga customer nila ang magrereklamo sa kanila. Napagbigyan si Gabriel na humarap sa may-ari ng kumpanyang kinukuhanan nila ng mga gamit sa pag-iimpake sa kanilang mango juice. Agad siyang tumungo doon para makipag-usap at magreklamo na rin. Hindi niya mapapalagpas ang nangyaring yaon. What brings you here, Mr. Villafuerte? Wika ng isa ding sarkastikong lalaki ang may-ari ng kumpanya. I want to complain about the plastic bottles you deliver us. Ang daming defekto at sira. Lugi kami sa ginawa nyo and besides, hindi naman ganun ang gawa nyo dati. Ilang taon na kayong trusted ng papa ko. Bakit sa amin pa nyo ginawa? Diretsang bulalas ni Gabriel. What do you mean? Hindi gagawa ng ganun ang mga tauhan ko and gaya ng mga sabi mo, matagal na kayong kliyente ng kumpanya namin. Giit naman ang isa. That's why I never expect na gagawin nyo sa amin ang ganun. Kagagaling ko lang sa aming factory. Kaninang umaga at nakita ko mismo kung gaano kadami ng defective na bote. We need to the battle dahil madaming orders sa amin. Pero hindi namin maibibigay ang mga orders ng mga company dahil sa ginawa ninyo. I better stop getting battles sa kumpanya mo. Umuusok ng ilong ni Gabriel sa galit. Kapag negosyo na nila pinag-usapan ay hindi madaling kabangga si Gabriel. Huwag naman ganun, Mr. Villafuerte. I will inform my staff and workers to replace all the bottles that are defective. Pakiusap naman ng isa. Better be, I paid for those. So dapat lang napalitan nyo ang mga yun. And this will be the last set of bottles na kukunin ko sa inyo, sabi ni Gabriel. I will apologize, sir.
For that, Mr. Villaparty, hayaan mo at aaksyonan ko agad ang reklamo mo. Salamat at pasyensya na din sa harsh kong mga sinabi. Ayaw ko lang na maghabol kami sa mga orders namin at ayaw kong masira ang pangalan ng kumpanya namin because of the mistakes of your workers. Matapos ang usapan na yun ay dumiretso naman si Gabriel sa kaibigan niya. Gusto niyang doon na sa kaibigan niya kukuha at magpapagawa ng mga bottles ng kanilang mango juice ng produkto. Hindi na niya kaya pang magtiwala sa dati dahil sa nangyari. Oh, Mr. Villaparty, anong masamang hangin ang tumulak sa iyo papunta dito sa opisina ko? Tanong ng kanyang kaibigan nang makapasok siya sa opisina nito. Sinalubong siya agad nito na isang umpugan ng kamay. Uy, Remo naman, parang hindi tayo magkaibigan naman yan. Ngisi niya sa kaibigan. Ano nga kailangan natin? Alam ko namang hindi ka pupunta dito kung wala kang kailangan sa akin. Matagal na tayong magkaibigan, kaya kilala na kita. Dali, umupo ka at sabihin mo na. Ngiting wika naman ni Raymond. Si Raymond ay isa sa pinakamatalik niyang kaibigan mula pa nung nasa kolehiyo sila. Parehas silang galing sa isang marangyang pamilya. Si Raymond ang namamahala sa ngayon sa naiwang negosyo ng kanyang mga magulang. Ang Sub-Zero Company na gumawa ng mga plastic bottle and plastic bags. Ikaw talaga pare. Sige, didiretsahin na kita. Gusto kong mag-start ng business partnership sa inyo. Sa iyo na ako kukuha ng mga plastic bags and bottles para sa mga produkto namin. Masayang wika niya sa kaibigan. Himala, di nga. Alam mong ayaw ko ng biro pagdating sa negosyo, Gabriel. Mukha ba ako nagbibiro? Ha? Ray? Talaga? Bakit? Anong nangyari sa pinagkukunan nyo? Akala ko ba hindi mo pwedeng palitan yon dahil kaibigan sila ng papa mo? Tuwang wika ni Raymond o Ray at tanong na rin dito. Naku pare, magka-aberya kaya? O nagka-aberya, kaya kailangan ko na din sigurong palitan at dismayadong sagot naman ni Gabriel. Naku pare, sa wakas ay sama na din ang mga kumpanya natin sa negosyo. Bulalas ni Ray sa kanya. Mukhang swerte ang pagpapalit ko ng bagong production manager. Masayang dagdag pa niya. So, kailan tayo magsisettle ng meeting for a contract signing? Soon pare, patapusin ko muna ang delivery ng mga kapalit na mga